Ito po ang magiging balita natin for today. 18K. Hoy, tawagin na natin silang 18K. 18 na ex-Marines hinahanapan na ng butas. Naka-activate na. Alam na natin yung style. Pag-usapan natin yan mamaya. Trillanes, pinagkakitaan ang ICC. Isa pa to. Mga team payaman. Kaya nga naman. Pero tayo po ay matagal hindi nakaka-vlog dahil busy lang po pa. Nga po, hihiling po ako sa inyo muli ng konting lambing sa aking pagbabalik. Ito ay magiging regular na po tayo sa ating pagbablog dito. Okay? Sana po i-like nyo po agad itong aking video na ito, itong vlog na ito. Pagpasok pa lang, napaka-importante sa akin yan, i-like nyo agad itong video na ito. Kaya konting lambing lang naman, libre naman yan. Okay? Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. News blackout sa Pilipinas, Rob Rances binunyag sa kanyang social media ang umano'y kapansin-pansin na pagtahimik ng mga malalaking media tungkol sa revelasyon ng 18 ex-Marines. Nagpahayag si political commentator Rob Rances ng alegasyon na may nagaganap umanong news blackout sa mga revelasyon ng 18 dating Marines. Sa kanyang pahayag sa social media, kinuwestiyon niya kung bakit tahimik ang malalaking media outlets sa issue at iginiit na may mga balitang hindi umano na ipaparating sa publiko. Inakusahan din ni Rances ang ilang media na maaring naapektuhan ng politikal at pinansyal na interes at nagtanong kung may bayad umano ang pananahimik ng mga ito. Samantala, breaking news, Senator Amy Marcos humiling ng investigasyon sa maleta ng pera at umanong IRCC coordination. Naghain ng resolusyon si Senator Amy Marcos upang imbestigahan ang aligasyon ng 18 dating sundalo tungkol sa umano'y pag-deliver ng maletang may pera sa matataas na opisyal ng gobyerno at sa sinasabing lihim na pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court ICC. Nanawagan si Senator Amy na ilantad ang ebidensya at iginiit na hindi dapat husgahan ang mga inaakusahan batay sa social media o publicity lamang. Layunin ng resolusyon na tukuyin kung may naganap na korupsyon, iligal na pondo at paglabag sa soberanya ng bansa. Ayon sa senador, ang investigasyon ay para sa katotohanan, transparency at proteksyon ng integridad ng Senado at ng bansa. Ito, diinan natin to. Hindi nyo ba napapansin bakit atat si Trillanes sa ICC? Sa kanya pala dumaan yung pera. 200 million. Pang ano, hindi natin alam kung pinambabae nila. Basta pang happy-happy daw. Diba? Pa-hotel, pagkain. Hindi ko alam kung magkano kinulimbat ni Trillanes dyan. Hindi natin alam magkano ang ibinigay, magkano kinulimbat ng ICC. 200 million. Ulitin ko. Dollars. Nagpapalit ng pera. Sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. 2 million dollars. No, $2 million. Sorry. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. Okay. Habang hawak yung $2 million, $2 million, ang ini-interview lang ng ICC, yung mga witnesses ni Trillanes. Eh, alam naman natin si Trillanes, may ano din yan. Ha?
Hindi ko alam kung ano nakikita niyan eh. Parang kung sa Pilipinas o sa mundo ba nakatira yan si Trillanes, merong nakikita na hindi nakikita natin eh. But anyway, dapat yan ang ICC balance eh. May pina-interview si Trillanes. Dapat nag-interview din kayo ng iba. May in-interview ba kayo ng iba? Di ba? So paano kayo magiging patas? Una pa lang bias na kayo. Di ba? Sino nagpa-hotel sa inyo? Sino nagpakain sa inyo? Yung pera na kay Trillanes. Di ba? Kaya nga sabi, even Amerika at ibang bansa, sinasabi kayong ICC, corrupt kayo. Naging kasangkapan pa si Trillanes. Sarap ng buhay mo, Trillanes, no? At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sunny Trillanes. Napansin din po nila na lahat. So si Saldico, na isa sa mastermind, kasama si Trillanes. Alam mo, Saldico, this is the right timing magsalita ka na. Itodo mo na. Kasi napapangalanan ka na talaga, nag-deliver ka sa Ilocos Norte. Diba? Aminin mo. Kasama mo si Trillanes. Isang mastermind at isang Trillanes, magkakasama kausap ang ICC. Aminin mo. Kung gaano kadumi yung ICC at kung gaano kadumi yan si Trillanes, hindi po pwedeng wala kang alam. Saldico, nawala ka na. Kailan ka magsasalita? At ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. No, di ba? Official yan, ICC. Dapat sa opisina, dapat nga. Nai-interview pa ng media yan eh. Di ba? Alam mo, ang galawang pasikreto, ibig sabihin, illegal. Ang galawang pasikreto, ang ibig sabihin, nakakahiya. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sunny Trillanes at saka ni Saldico. Naku, sabit ka. Sabit ka, Trillanes. Pero tingnan natin tong next balita kasi may connection po ito. Sige. Pag-usapan natin, eto namang sagot ni Trillanes tungkol doon sa sinabi nakakasabwat siya or sa kanya dinideliver yung pera para itong 2 million para sa ICC. Pakinggan natin. Pero habang pinapakinggan natin etong balitang ito, be very observant. May mapupuna kayo dito. Obserbahan nyo lang. Panurin nyo mabuti. Maring itinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Saldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Maligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Saldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang milyong-milyong pera kay Trillanes para gastusan ng ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation, pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating. May napupuna na kayo. May napuna kayo. Ilagay nyo sa comment section ano napuna nyo. Pakinggan po natin. Naku. Ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa press con ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sila Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito.
Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. May napansin na kayo. Napansin nyo na. Hindi nyo napansin. Ako ito ay aking opinion lang. Kasi, gusto kong ibalita ito. At naghahanap talaga ako ng news patungkol dito sa 18K. Etong 18X Marines. Wala talaga akong nakita. As of the taping, o as of the recording of this video, of this vlog, wala akong makita. Tiningnan ko yung live, tiningnan ko yung ano. Meron mangilan-gilan yung ibang media. Okay, kilala nyo naman sino yung mga nagbabalita na media. Pero yung ibang malalaki, wala akong nakita. Hindi ko alam kung ako ba ay mahina mag-research. Pero kasi, sa tagal ko nang nagbablog, pag may malaking balita, kalat yan. Halos, naibalita na nila, binabalita pa ulit, paulit-ulit. Minsan nga 5 times yung isang balita. Pero yung ganito kalaking balita, biglang wala. Napansin nyo ba? Nag-report lang ng report, hindi pinakinggan yung salita nitong Marines. Tapos pagdating kay Trillanes, pinagsalita. Tapos, etong paratang nila kay Bongbong, sinagot na rin nila. In behalf of Bongbong na itinanggi ito ng Malacanang. Ang punto ko lang, ang hirap na nga humanap ng balita itong sa 18K. Tapos may nagbalita, hindi nyo pa pinagsalita. Hinayaan nyo na lang sanang madinig din. Dati naman nilang ginagawa. Baka nga nag-aantay muna. Hindi natin alam. Baka bukas. O baka mamaya pagka-upload ko nito, baka meron na silang balita. Pero inantay muna nila yung oras Yun ang issue dito, inantay yung oras. Ano binabalita patungkol sa vlogger? Yung ganito kalaki, dapat ito ang pinakamalaking balita ngayon. Kung bagat sa newspaper, anong panahon ko uso pa newspaper, alam ko maraming manunood dito kaedad ko. Front page yung 18K. Ngayon wala silang balita. Parang nagbalita lang ganito kakapiranggot. Parang masama pa ang loob. Si Trillanes pinagsalita, nadinig mo yung boses ng Marines, hindi. Baka mahinala ako mag-research. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi, ang sagutin mo, totoo ba? Di ba? Totoo ba na tumanggap ka ng maleta? Kasi meron silang ebidensya. At hindi magsasalita yung Marines na yun kung wala silang ebidensya. Di ba? Kitang-kita naman. Talagang todo ka sa ICC. At syempre, ibig sabihin, madalas kayo magkasama ni Saldico. So hindi natin alam, baka marami silang pictures na magkasama kayo ni Saldico na dinideliver nyo yung pera at kasama yung ICC. Di ba? Sabi ko nga, mastermind lagi mong kasama. Hindi natin alam kung paano patutunayan ito. Pero posible patutunayan ito ng mga ex-Marines. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo madidistract dito. Oo, di magdemanda ka. Puro ka naman demanda Yung mga dinimanda mo nga, na-dismiss na Mr. Demanda. At habulin natin itong mga ito. Okay yan. Sige, habulin mo. Itodo mo paghabol. Idemanda mo pa na magkalabasan ng ebidensya. Ako, pakiusap ko lang sa inyo, wag nating tantanan ito. Wag nating tantanan. Tulungan natin yung mga Marines kumalat yung balita.
hanggang sasagutin nila Bongbong. Oh, baka mamaya sagot naman nila yung baho ng Marines, yung demanda ng Marines. Hindi maganda yon.